Naghandog din ng misa ang mga Manileño para sa paggaling ni dating Pangulong Corazon Aquino. Pinangunahan ito ni Manila Mayor Alfredo Lim. Ang Express Balita mula kay Jinky Baticados. Maging ang pamahalaang lungsod ng Maynila ay nakiisa na rin sa pag-aalay ng dasal para sa agarang pagaling ni dating Pangulong Cory Aquino. Sa 5-day healing mass na sinimulan ngayong araw, mismo ang mga malalapit na kaibigan ng dating Pangulo ang dumalo. Pinangunahan ito mismo ni Mayor Alfredo Lim at buong empleyado ng Manila City Hall. Dumalo rin sina dating Senate President Franklin Drilon, Justice Escuna at ang son-in-law nito na si Elton Cruz. Sana magpagaling ka, President Aquino, dahil kailangan ka pa ng bayan at pag nandiyan ka ay nabubuhayan ng loob ang ibang mga mamamayan at kami namang nanunungkulan sa pamahalaan ay ikaw ang aming magandang halimbawa na tinutularan namin ang maningning at malinis mong paglilingkod sa bayan. Ayon sa tagapagsalita ni dating Pangulong Aquino na si Didi Sitangco, nakakaramdam ng pisikal na sakit at nahihirapan na ang dating pinuno ng bansa. Well, you know, any cancer patient will tell you that there's a point na there's a point na medyo masakit, no? So, I guess she's at that point, and but you know, she does not complain. She suffers quietly. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya ni Mrs. Aquino. Nanawagan pa si Sitangco sa lahat ng mga nagmamahal sa Pangulong Aquino na kasalukuyang nakakonfine pa rin sa Makati Medical Center na patuloy lamang na magdasal para sa ikagagaling ni Tita Cory. Kaya naman ang hingan siya ng mensahe para sa dating Pangulo. Mrs. Aquino, Tita Cory, my boss, we're all praying for you, and you know that everybody's praying for you. But I think we are the ones that are benefiting most from all these masses, healing masses, and you're suffering quietly. So thank you very much. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Samantala, nagsimula na ang training ng NCR Police para sa State of the Nation Address ni Pangulong Arroyo sa Lunes. Ito sa pamamagitan ng isang kompetisyon kung saan nasubukan ang kasanayan ng mga pulis sa civil disturbance management. Ang detalye sa Express Balita ni Merwin Llanza. Nagpahayag na ng kahandaan ng Philippine National Police sa gaganaping State of the Nation Address ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa susunod na Lunes. Bagaman wala pang maibigay na bilang sa mga pulis na ipapakalat sa July 27. But it will just be as appropriate and as needed on Sona Bay. They can freely do their thing. Kasama sa paghahanda ng PNP ang ginawang crowd control competition kahapon sa Luneta. Dito ipinakita ng kapulisan ang galing sa pagkokontrol sa mga demonstrador sakali mang manggulo ang mga ito. Pero umaasa ang PNP na hindi naaabot pa sa ganitong sitwasyon ang gagawing rally sa Sona. Nakatakda naman ngayong linggo ang pag-uusap sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, National Capital Region Police Office at mga rally organizer para sa isang maayos at mapayapang kilos protesta. Kami ng pamamaraan dyan na kung saan maiwasan yung magkaroon ng iringan sa pagitan ng mga demonstrador at saka sa hanay ng mga pulis. Tiniyak naman ng Commission on Human Rights na magmamatsyag sila sa gagawing rally. Patuloy naman ang paglalagay ng PNP ng karagdagang CCTVs sa Kamaynilaan, lalo na sa mga matataong lugar, para na rin sa seguridad ng mamamayan sa Kamaynilaan. Maging ang seguridad sa batasang pambansa ay planchado na rin. Masusing iniinspeksyon ang bawat sasakyang pumapasok. Samantalang ang loob at labas naman ng gusali ay kasalukuyan ng inaayos at nililinis. Ako si Merwin Llanza, Nagbabalita Express. Sinuspindi ng tanggapan ng Ombudsman ang 3 opisyal ng Davao City bunsod na umano'y pagde-demolish sa isang canal cover project na nagkakahalaga ng 2 milyong piso noong nakaraang taon. Ang mga ito ay sina City Administrator Wendell Abisado, City Engineer Jose Gestu Veo Jr. at Drainage Maintenance Unit Chief Yusop Himlani. Layunin sana ng nasabing proyekto na takpan ang kanal na pinagdadaluyan ng maruming tubig sa Quezon Boulevard sa Davao para maiwasan ang mga aksidente, pagbabara ng kanal at mabahong amoy.
Depensa naman ng mga akusado, walang kaukulang building permit ang nasabing istruktura. Pero giit ng Ombudsman, hindi ito nangangahulugan na dapat i-demolish kaagad ang anumang istruktura na pinondohan pa ng pamahalaan. Ipinagdiwang naman ng lungsod ng Quezon ang Disabled Week na siyang kumikilala sa talento at galing ng mga kababayan nating may kapansanan. Sa kabila ng kanilang kapansanan, ipinakita pa rin ng mga kababayan natin na hindi ito hadlang para magawa nila ang bagay na nagagawa ng isang normal na tao. Kabilang dito ang paglalaro ng iba't ibang klase ng sports, gayon din na ang pag-awit. Tiniyak naman ni Mayor Sonny Belmonte na lalo pa nilang pag-iigtingin na ang mga programang makakatulong sa ating mga kababayang may kapansanan. Samantala, naging matagumpay ang Olongapo leg ng Laro Olympics na itinuloy sa kabila ng malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Isang. Ang kompetisyon na itinaguyod ng Anak TV Foundation sa pakikipagtulungan ng lungsod ng Olongapo ay nilahukan ng mga kabataan mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Layon din ang palarong itaguyod ang pagkamit ng malusog na pangangatawan ng mga bata na nahihilig na lang sa panonood ng telebisyon at paglalaro ng video games sa computer. Ang Olongapo ang ikatlong lungsod na nagsasagawa ng Laro Olympics Finals. Nauna na ang Lucena sa Panay Island at ang lungsod ng Iloilo at susunod ang Butuan at ang lungsod ng Davao. Ito yung mga basic na lalo na mga Pilipino na ma-develop natin because hindi lang dapat ang mga bata nanonood ng TV, nagko-computer, nasa bahay palagi. Dapat they should also be active outside. Pwede rin naman itong indoor game para maging active. Para pag gumagalaw yung dugo, it produces brain cells, no, para tumatalino. No, at pag tumatalino, then lumalakas yung espiritu. 4 na pari at isang diakono ang naordinahan noong Sabado sa Santuario de San Vicente de Paul sa Quezon City. Ang mga pari at diakono ay kabilang sa Congregation of the Mission. Kabilang sa mga naordinahan ay sina Reverend Ray Bohos Araneta mula Bogok, Cebu, Reverend Emilio Lebet Adawe mula Bontoc, Lagawe, Reverend Roed Sambo Desamparado mula Mandaue City, Cebu, Reverend Edprim Empleo Gaza mula Ragay, Camarines Sur, Reverend Vincent Yang Sangyon Yang mula Korea. Dumalo naman sa ordination si Bishop Jose R. Rojas Jr., ang Provincial Superior ng Congregation of the Mission na si Father Bienvenido Dizo. Mga kamag-anak at kaibigan ng mga pari, nangako naman ng pagsisilbi sa mga mahihirap bilang katuparan ng pangako sa Panginoon. Abangan ang iba pang Express Balita sa aming pagbabalik. Ang pasasalamat ng mga taga-Olongapo sa pagkakatayo ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Dahil daw sa SCTEX ay umunlad pang lalo ang ekonomiya sa Olongapo. Ito ang Express Balita ni Marian Alivio. Malaki na ang naitulong ng modernong Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX sa ekonomiya ng Olongapo. Ito'y simula ng pasinayaan ito ni Pangulong Arroyo noong nakaraang taon. Ito ang malugod na ibinalita ni Olongapo City Mayor James Gordon matapos matunghayan ang finals ng Anak TV Laro Olympics nito lamang Sabado. Aniya, higit na mas masigla ang kalakalan ngayon sa lungsod dahil mas mabilis na ang biyahe papunta at palabas ng Olongapo. It's the best highway so far sa Pilipinas and the longest highway. Yung mga investors na encourage magpunta dito, ang huling investors na nagpunta dito aside from the Guam officials ay yung mga Russians. Ibinalita rin ni Gordon na may karagdagang trabaho na namang hatid para sa mga Pinoy ang ginawang pagbisita ng Pangulo sa South Korea kamakailan. Bukod pa riyan ang may 8 hanggang 10,000 trabahong nakalaan para sa mga taga-Olongapo sa bansang Guam. Bibigyang prioridad umano rito ang mga skilled workers na nagkaroon na ng karanasan sa mga base noon ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Nung nalaman namin na ang American government will spend $10 billion sa Guam at kulang ang tao nila doon, ay we prepared our people. We have 8,000 na nakaregister for the 20,000 at dadagdagan pa namin with more training lalo na sa welding. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. At bago
po kami magtapos ay nais po naming batiin ang aming executive producer na si Kiko Dagohoy at Remy Papa, aming cameraman, ng happy birthday. Happy birthday! At yan po mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katutong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.